Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga bully kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga bully. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan nang sa gayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang santukan. Naglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito. Naglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang sandali matapos ay dumating si Sakura sa restoran ni Tachibana at galit na galit dahil kailangan niyang buhatin ang matandang si Lola Sato. Natatakot siyang baka masaktan ito habang bumababa sa kanyang likod, ngunit sinabihan lang siya ng matanda na magmadali. Nagulat si Sakura nang maayos na bumababa si Lola at nagalit siya dahil sinabi nito sa kanya na masakit ang kanyang balakang at hindi siya makalakad. Pinasalamatan siya ng matanda subalit hindi pa rin alam ni Sakura kung paano haharapin ang ganitong uri ng kabaitan. Pinigilan siya ni Tachibana sa pag-alis at binigyan siya ng pagkain dahil araw ngayon ng kanyang pasukan at maaga pa naman, kaya napagpasyahan niyang handa na itong pumasok sa eskwela at itinanggi niya ito subalit lubos na naiintindihan ito ni Tachibana dahil maraming kakaibang mga karakter sa Frieren. Bigla namang dumating ang isang bata na nagngangalang Neri, na mukhang nadapa at tinanong niya si Tachibana kung ano ang tingin nito sa kanyang bagong uniforme, ngunit tinuro ni Sakura na mayroon pa itong mga tag sa kanyang jacket. Tinanggal agad niya ang mga tag sa kanyang damit at sinabi ni Tachibana kay Sakura na magiging magkaklase sila ni Neri. Napansin ni Neri ang kakaibang buhok at mata ni Sakura, kaya naisip ni Sakura na baka may problema siya dito. Nagulat si Neri sa kanyang asal at napagtanto na baka mahirap para kay Sakura ang laging maging balisa sa kanyang murang edad. Sinubukan na alamin ni Neri kung bakit may isang tulad ni Sakura na walang kakilala ang napadpad sa kanilang bayan. Nasaktan si Sakura sa sinabi, ngunit tiniyak naman sa kanya ni Tachibana na ganoon lang talaga si Neri sa lahat at masigasig na ipinahayag ni Neri na ang Frieren High ay hindi basta-basta na eskwelahan, ang mga miyembro nito ay tumatayo bilang tagapagtanggol ng mga lokal. Ipinagtatanggol nila ang mahina at dinurog ang masama kaya't sila ay mga bayani ng katarungan, at lahat ng pumupunta sa Frieren ay humahanga sa kanila at nais ding tumulong na protektahan ang bayan. Isa si Neri sa kanila subalit nagtataka siya kung bakit may isang walang kaugnayan sa Frieren tulad ni Sakura ang napunta sa kanilang bayan. Malinaw na inihayag ni Sakura ang kanyang mga intensyon at nilantad na naroon siya upang makuha ang nangungunang pwesto. Mahalaga ang pagprotekta sa bayan kaso maraming malalakas na tao roon, at gusto lamang ni Sakura na maging pinakamahusay sa kanila. Naging seryoso si Neri at sinabihan siya na huwag magsabi ng mga bagay na hindi niya magagawa at isa ito sa dahilan ng kanyang pagkakatakot. Gayunpaman ay baka makalbo si Sakura at sawa na si Sakura sa mga biro ni Neri kaya't hinamon niya ito sa isang laban subalit papalubog na ang araw. At kailangan nang umalis ni Neri dahil gusto pa niyang magpatrolya sa bayan ng 3 beses bago ang seremonya ng pasukan. Idineklara niya na mula ngayong araw, siya ay magiging isang bayani ng katarungan subalit ipinakita lamang kung gaano siya katanga sa kanyang pag-alis at tinuro ni Tachibana kung gaano kaaliw si Neri, ngunit hindi makapaniwala si Sakura na ang isang tulad niyang torpe ay gustong maging bayani ng katarungan. Nagulat si Tachibana nang marinig na pinupunan ni Sakura ang itsura ng iba. Ngunit ang ibig sabihin ni Sakura ay ang mga tulad ni Neri ang tipo na madalas umurong sa laban at para sa kanya, walang mas luma pa roon. Binanggit ni Tachibana na haka-haka lang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Sakura na nakita niya ito ng maraming beses at pagkatapos, kinuha ni Tachibana ang pagkakataong iyon upang turuan si Sakura ng isang bagay. Ipinunto ni Tachibana na ang prutas ng kape ay ibang-iba ang kulay kumpara sa mga butil ng kape na nasa kanyang mga garapon. Ang aral dito ay kung titingnan mo lamang ang mga bagay mula sa isang perspektibo, hindi mo makikita ang tunay nitong anyo. Hindi niya inaakala na dapat siyang maging mabilis sa paggawa ng palagay at hinihikayat niya si Sakura na mas makilala pa ang mga tao upang malaman niya kung ano talaga sila. Seryosong tinanggap ni Sakura ang mahalagang aralin na ito, ngunit inisip niya na ang ibig sabihin ni Tachibana ay magaling na mandirigma si Neri. Nadismaya si Tachibana dahil tila away lang ang iniisip niya at pagkaalis ni Sakura,
Nagpatuloy siya sa pag-iisip na tama siya subalit bigla siyang hinarang at binigyan ng libreng tinapay at doon ay naguluhan siya, kaya ipinaliwanag ng panadero na ang mga kabataan sa Firen ay palaging tumutulong sa bayan at gusto lang niyang magbigay pasasalamat. Kinilala nila si Sakura bilang ang taong tumindig laban sa gang noong nakaraang araw at binanggit na pinag-uusapan siya ng lahat. Hindi alam ni Sakura kung paano haharapin ang papuri at umalis, ngunit pinilit nila na tanggapin niya ang ilang sandwich para sa kanyang lunch. Habang naglalakad si Sakura sa bayan, napansin niyang pareho ang pakiramdam ng ibang mga tao at di niya maintindihan kung ano ang nangyayari at nagtataka kung ano ang problema sa mga tao sa bayan na ito na sobrang bait sa isang katulad niya. Ngunit napagtanto lang ni Sakura na ipinapalagay lamang niya na ituturing siya ng masama ng mga tao. Biglang nagulat si Sakura nang may isang babae na humingi ng tulong sa kanya sa isang eskinita. Si Neri ay binugbog dahil pinigilan niya ang isang lalaki na abalahin ang isang babae. Tinuya lamang siya ng mga lalaki sa pag-iisip na kaya niyang protektahan ang bayan at sinabi na siya ang dapat protektahan. Sinubukan ni Neri na pabulaanan ito ngunit tuluyan siyang itinulak palayo at nagulat ang mga lalaki nang sabihin ni Neri na ang mga nagdudulot ng sakit o pagkasira sa bayan ay aayusin ng Firen. Tumawa ng malakas ang mga lalaki at sinabi na mga tauhan lamang sa superhero shows ang nagsasalita ng ganoon. Nainis ang leader at idineklara na wala silang pakialam kung si Neri ay isang windbreaker at siya ang kanilang ililigpit. Naghanda ang lalaki na atakihin siya ngunit dumating si Sakura sa tamang oras upang tulungan si Neri. Nagulat si Neri at nagtaka kung bakit siya tinutulungan ni Sakura, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Sakura at tumawa ang mga bully dahil naroon si Sakura upang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit nainsulto si Sakura dito at ipinahayag niya na hindi ito totoo at kinamumuhian niya lang ang mga mahihinang akala ay malakas sila. Sinabi ni Sakura na nasuka siya dito kaya't nagpa siya ang mga bully na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Natakot si Neri para sa kanyang kaligtasan dahil sigurado siyang hindi kayang harapin ni Sakura ang mga ito mag-isa, ngunit wala siyang dapat ipag-alala dahil ilang segundo lang, lahat ng mga lalaki ay walang malay na. Nagulat si Neri na nagawa niyang mapabagsak sila sa isang kisap mata at nagtaka kung sino nga ba si Sakura. Natatakot na siya kay Sakura ngayon ngunit nagpasalamat pa rin siya sa tulong nito at sigurado si Neri na nadidismaya ito sa kanya na may isang tulad niya sa parehong Firen at pumapasok sa Firen High, ngunit binigyang diin lang ni Sakura na hindi siya nito niligtas. Tinawag ni Sakura si Neri na isang tipikal na poser at binalaan siya na dapat niyang malaman kung ano ang kaya niya at hindi niya kayang gawin. Ipinaliwanag ni Neri na madalas siyang mabugbog noong middle school at isang araw, may nagligtas sa kanya mula sa Firen at ito ay isang taong karaniwan niyang kinatatakutan. Ngunit sa sandaling iyon, napakagaling ng lalaki kaya nais ni Neri na maging katulad niya at pumunta siya sa Firen upang maging kasing galing, ngunit bigla siyang napaiyak at habang napagtanto niyang siya ay walang kwenta lamang at naisip ni Sakura kung paano niya ipinapalagay na si Neri ay uri ng tao na umuurong sa mga laban. Ngunit malinaw na talagang ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Sakura dito na siya ay mahina bilang mandirigma, ngunit may pagkakataon na hindi siya ganon kawalang kwenta at nagulat si Neri at dumating ang babaeng kanyang ipinagtanggol upang magpasalamat sa kanya sa pagtatanggol dito. Nagpasalamat din siya kay Sakura kaso sinubukan niyang umalis doon, pinigilan siya ni Neri at muling binuksan ang kanyang maliit na libro at tinatanong si Sakura ng mga tanong tungkol sa kanyang taas, timbang, tipo ng dugo at mga libangan. Nabaliw ang bata sa pag-aanalisa kay Sakura at pagkuha ng mga tala tungkol sa kanya, pinigilan siya ni Sakura kaya ipinaliwanag ni Neri na gusto niya lang mangalap ng datos tungkol sa mga lalaking gusto niya at iniisip niyang cool. Sinabi lang niya sa kanya na gawin niya kung ano ang gusto niya, kaya't itinuring ito ni Neri bilang paanyaya na obserbahan si Sakura ng malapitan at personal. Nag-alok siya na ipakita sa kanya ang paligid at ipinahayag na habang hindi siya makatulong sa laban, siya ang pinakamahusay na gabay pagdating sa bayan at sa mga taong naninirahan doon. Nagulat si Sakura nang ideklara ni Neri na maaari niyang gabayan ito hanggang sa taas, ilang sandali lang ang lumipas ay kinailangan hikayatin ni Neri si Sakura na umalis na sila, subalit abala siya sa pagkain dahil talagang nagugutom siya pagkatapos ng laban. Namangha si Sakura sa sarap ng tinapay at nahuli rin si Neri sa sarap nito, ngunit napagtanto nilang kailangan nilang magmadali at pumunta sa eskwelahan at sa huli, nakarating din sila roon at nasabik si Sakura dahil marami siyang makikilalang mga tao katulad ng mga nakilala niya noon. Natagpuan ni Neri ang class roster kung saan natuwa siyang malaman na sila ni Sakura ay magkaklase,
Namangha si Neri sa lahat at siya ay nabigla sa isang pangalan sa listahan, ngunit napansin ni Sakura na tila nawalan siya ng lakas. Nakabawi naman si Neri at sinubukan niyang himukin si Sakura na maging magiliw sa lahat ng kanilang mga kaklase at hinihikayat siyang ngumiti sa kanila. Inisip niya na nagbibiro lang si Neri subalit ipinunto nito na ang mga miyembro ng Frieren ay nagtipon-tipon upang protektahan ang bayan. Hindi taga roon si Sakura kaya tiyak na hindi magugustuhan ng iba iyon at tatanungin siya kung bakit siya pumunta sa Frieren. Sa palagay ni Neri ay mahalaga na ipakita na si Sakura ay hindi mapanganib at hindi kaaway ng Frieren. Hindi talaga nakikinig si Sakura habang siya ay nag-iinit. Nagtataka si Neri kung bakit at nagulat siya nang sabihin ni Sakura na naghahanda lang siya para sa anumang maaaring mangyari. Nadismaya siya dahil hindi siya pinakinggan at binigyang diin na bilang isang tagalabas. Kahit na ang pinakamaliit na maling pagkakaunawaan ay maaaring maging dahilan upang labanan siya ng buong eskwelahan. Hindi talaga inaalala ni Sakura kung magalit man sa kanya ang lahat, pinapaalala niya kay Neri na naroon siya upang lumaban para makarating sa tuktok at doon ay pumasok si Sakura sa klase, at nagulat siya nang maging halata na nakatingin sa kanya ang lahat at ang klase ay puno ng mga estudyanteng mukhang matitigas, ngunit hindi hihilingin ni Sakura ng mas higit pa. Isang estudyante ang nakakilala kay Sakura kaso agad niyang itinaas ang kanyang depensa, humingi ng paumanhin si Neri para sa kanya at agad na nakilala ang estudyanteng ito mula sa kanyang libro. Gayunpaman, sinabi ng bata na siya si Leonardo DiCaprio at naniwala muna si Sakura sa simula at walang ideya si Neri na ang seryosong mukhang lalaki ay maaaring isang biro lang. Alam ni Neri na ang totoong pangalan niya ay iba at sinasabi ng bata na ang kanyang eye patch ay nagtatakip sa isang sinaunang espiritong Chino sa kanyang kanang mata. Kaya nawala ng pasensya si Sakura nang napagtanto niyang puro salita lang ang bata, ngunit seryoso pa rin itong lumapit kay Sakura at lumala ang sandali habang natatakot si Neri na ang mga tao mula sa labas ng bayan ay itinuturing talagang kakaiba. Naghahanda si Sakura para sa laban at natatakot si Neri na baka walang paraan para pigilan ito. Ngunit nagulat siya nang tapikin lamang siya ni So sa likod at purihin siya sa pagiging bida sa rambulan sa Main Street na naganap noong nakaraang araw. Nagtataka ang ibang estudyante kung ano ang ibig sabihin niya, kaya ipinaliwanag ni So na bago dumating si Heregi sa rambulan ay si Sakura ang unang nagprotekta sa bayan. Hindi alam ni Neri ito at nagsimulang magtipon ang ibang estudyante sa paligid ni Sakura. May mga usap-usapan tungkol sa isang hindi kilalang estudyante na gamit ang kanilang uniforme, at natutuwa sila na may isang tao na tumulong ng maayos sa bayan at medyo masyado silang malapit para sa kaginhawaan, ngunit natukoy ni Neri na mas mabuti ito kaysa sa magalit sila kay Sakura. Maliwanag na hindi nila ituturing siya bilang kaaway at nag-relax si Neri dahil ang taong kinatatakutan niya dati ay dapat okay na rin kay Sakura. Nagtataka pa rin ang mga lalaki kung bakit siya pumunta sa Frieren sa unang lugar, kaya inihayag ni Sakura na dumating siya para sa nangungunang pwesto. Nagulat silang lahat kaya't sinubukan ni Neri na ipaliwanag na hindi naroon si Sakura para pabagsakin sila at bugbugin. Sinabi ni Sakura na iyon nga ang balak niya subalit binanggit ng kanyang bagong kaibigan na hayaan siyang hawakan ito. Biglang may nagtapon ng mesa at isang nakakatakot na estudyante ang lumitaw. Nasabik ang mukha ni Sakura ngunit nagmamakaawa si Neri sa kanya na huwag labanan ang tao na ito. Siya ang pinakadelikadong lalaki sa kanilang klase at maaaring sa buong eskwelahan. Ang pangalan niya ay Kotaro, at idineklara ni Sakura na mas gusto niyang makipaglaban sa mga mad dogs tulad niya kaya't sinabi ni Kotaro na dudurugin niya si Sakura. Nagtapon si Kotaro ng malakas na suntok ngunit nagulat si Neri nang napagtanto niyang agad siyang inilipat ni So palayo. Iniwasan din ito ni Sakura at pinuri si Kotaro bilang tipo ng taong inaasahan niyang makita sa Frieren, lalong nagalit si Kotaro kaso ito talaga ang inaasahan ni Sakura. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.